sa Office of the Comptroller. Sa kanilang opisina at mga kamay, dumadaan ang bilyon-bilyong pisong pondo ng Armed Forces. Anong tawag sa inyo? Central Bank? Hindi. Godfather, ninong, padrino, lahat na. Name it. Pero parang gulong na umikot ang buhay at karir ni Rabusa nung sumingaw ang baho tungkol sa mga pondong nauwi di umano sa bulsa ng mga general. Nasangkot si Rabusa at nag-resign sa serbisyo. Nagtayo siya ng negosyo pero nalugi. Tumakbo bilang mayor sa Leyte pero natalo. Na-stroke at naranasan kung paano umabot sa walang-wala. Hanggang kamakailan lang, lumitaw din siya sa Senado at nagbulgar ng di umano milyon-milyong mga pabaon at pasalubong sa mga general. Was there an instance that you gave them pabaon? Yes, Your Honor. Ayon kay Rabusa mismo, 1999 pa niya alam ang tungkol sa makatiwalian sa hukbong sandatahan. Bakit kamakailan lang po kayo nagpasya na magsalita? Siyempre kasi nung araw na yun, when I was there, I was also enjoying benefits, ganon. So, first time ko nakakita ng, sabi ko nga sa isang interview, first time ko nakakita ng mga maraming pera. So, I was tempted. So, pumasok ako doon sa nakisama ako doon sa mga kasalanan na yun. Bahagi kayo ng sistemang mali nung nakaraan. Yes. At any point, hindi ho ba kayo inusig ng konsensya nyo? Kasi alam nyo yung buhay ng mga sundalo sa field. I was in doon sa rotten system. And I was enjoying it at that time. So, hindi ko na naisip yun eh. Yung mga pinagdaanan ko dati when I was junior officer. Doon po sa mga nagdududa sa inyo, bakit namin dapat paniwalaan si Colonel Rabusa? Gayong bahagi rin siya ng sistema na ngayon ibinubulgar niyang napakarami palang katiwalian. Bakit dapat kayong maniwala? Eh kasi nandun ako sa loob eh. Kasi kita mo naman, when you ask me straight, hindi ako hypocrite. Sabi ko, sa Senate. Nakinabang din ako eh. And hindi ko pinagkakaila yun. I enjoyed doing it. Pero because of this, yung mga setbacks, I thought na pinarusahan ako ng Diyos. Pagtatapat ni Rabusa, may ilang beses daw siyang pinilit na magbulgar ng kanyang nalalaman pero nagpaurong-sulong siya. Mariin niyang itinatanggi na kakuntsaba niya ang mga politiko sa kanyang pagbubunyag. Sa pagpapakamatay ni dating Chief of Staff General Angelo Reyes, na isa sa mga pinangalanan niyang tumanggap di umano ng pabaon, that the Office of the Chief of Staff is not allocated any money. apektado raw siya ng husto, lalo pat minsan silang naging malapit. Will you apologize to his family, Colonel Rabusa? Siguro dahil sa nangyari sa kanila. I will just say I'm sorry, pero to apologize dahil sa ginawa ko, no. I want to say to the Filipino people na hindi ako guilty sa pagkamatay niya. Bakit ako magiging guilty dyan? Ako ba pumatay sa kanya? No, it's his decision. Ano tingin nyo sa buhay nyo? Sa lahat po ng nangyaring ito sa inyo? Kahit na wala akong pera ngayon, bumalik na yung yung dignity. Kung sina Mendoza at Rabusa, mataas pa ang kumpiyansa sa kanilang nagawa. Ang father ko po, as I said, he's a poor Chinese immigrant from China. He has always told me to love this country or pay this country back. Si Jun Lozada na nagsiwalat naman ng di umano'y maanumalyang transaksyon sa pagitan ng Arroyo Administration at ng kumpanyang ZTE ng China, tila may mga pagdududa. Ginawa mo ba yun? Hindi po kasi lahat naman ng project may ganun eh. June, after all that you've been through, lahat na pagdaanan mo, highs, lows, worth ba na maging whistleblower, maging tagasiwalat ng katotohanan sa bansang ito? I have to be honest, hindi ko pa alam. Sana
Nangangarap ako, nagdarasal ako na sana sa lahat na pinagpalit ko, malaman lang ng taong bayan yung katotohanan, mapanagot lang yung may mga kasalanan sa bayan. Pati itong bagong administrasyon, umaasa rin ako na sana nga makita namin naman ng kanila talagang kumbaga pagiging tapat dun sa pangako nila na kung walang korap, walang mahirap. Hanggang ngayon, nagbago man na ang administrasyon, dama ang paghihirap sa kalooban ni Lozada. Kahit pa tila bumalik na sa normal ang buhay niya at ng kanyang pamilya at nakabalik na sila sa kanilang tahanan. Pakiramdam daw niya, palagi pa rin silang nasa bingit ng alanganin. Kumusta na buhay mo? Mahirap, Jess. Sinungaling ko pag sinabi kasi yung madali. No? Just the fact that when you kiss your children or your wife, every day, in the back of your head, you will always, ito na ba yung huli ko? Hindi ko maisip kung paano. Dapat bang ipaglaban tong bayang ito? Akin, no. Ang kahirapan kasi rito gawa ng tao. Kung yung pera ng bayan gagamitin lang talaga sa bayan, sa tao, wala magtatapon ng fetus sa kalsada. Pero pihado, Jun, yung mga nanonood sa atin, sabi niya dapat ipaglaban ang bayan. Pero tingnan mo siya, iyak ng iyak. Hindi niya alam kung anong kinabukasan meron siya at ang kanyang pamilya. Alam mo, naiiyak ako, hindi sa lungkot. Kung ako naluluha man, dahil yung sakit na pinagdaanan ko, ayaw kong maranasan pa ng iba. Na tong dusang inabot namin, sana magbunga. Batay sa isang survey na isinagawa ng Reader's Digest magazine noong 2004, nakitang tayong mga Pilipino ang ilan sa mga pinaka-honest sa Asia. Maraming Pilipino ang nagsabing isasauli nila ang napulot nilang wallet at magsusumbong ng mga shoplifter, pati na ng mga nangangaliweteng mister. Ang mga sumbongero at sumbongera madalas kinukutya. Katulad ng 10 taong gulang na si Carlene, minsan na raw niyang isinumbong ang isa niyang kaklaseng nakita niyang nananakit. Nung minsan naman, ng mga kaklase niyang nangungopya sa exams. Ma'am, sila na po nagkokopyahan. Nakita ko po kasi sila nagkokopyahan po silang dalawa. Tapos bigla ko po silang sinumbong kay ma'am kasi kung ano-ano po yung pinaggagawa nila. Pero hindi raw naging maganda ang karanasan niya sa ginawa niyang pagsasabi ng totoo. Binansagan siyang sumbongera. Lahat po sila galit sa akin. Hindi ko na lang po sila pinapansin para wala pong away. Sana, katulad din ni Carlene, ang mga susunod nating henerasyon para dumating ang panahon na hindi na natin kailangan pang maghangad ng mga whistleblower para mahanap ang katotohanan. Hindi lahat ng Pilipino ay korap.